Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, ang pangangalaga sa kalikasan ay gawa at obligasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas ay nagbigay ng pahintulot sa Philippine Reclamation Authority para magsagawa ng malawakang land reclamation sa buong bansa sa pamamagitan ng public-private partnerships. Nasasaad sa National Reclamation Plan na ang Administrasyong Aquino ay magsisimula ng 102 proyekto ng reklamasyon na may kabuuang sukat na 38,000 ektaryang foreshore areas. Ngunit mayroong mga pagtutol sa proyektong ito. Yung buong Manila Bay, depende yan kung anong klaseng development ang gusto mong ilagay. Siguro ako unang i-require ko. Pwede bang pag-aralan muna natin ng gusto kung ano yung mga dapat nating malaman tungkol sa Manila Bay? Malaman natin ano yung mawawala kung may mga gagawing proyekto. Tingnan natin yung balance. Ang siyentipikong si Dr. Kelvin Rodolfo ay nagbigay ng pahayag tungkol sa masamang epekto ng proyektong reklamasyon sa Maynila. Ayon sa kanya, my opposition to reclaiming any part of Manila Bay is because the planners appear to have ignored or minimized three exceedingly dangerous phenomena that threaten the reclaimed areas. Kung ang lugar na tatambakan mo, ang nasa ilalim niya ay malambot na putik, okay? Maglagay ka ng patong sa kanya, anong mangyayari dun sa nasa ilalim ng malambot na putik? Mapipipi siya, di ba? Mapipipi siya. Ang lakas ng paglubog ng lupa ng Manila, along the Manila Bay dahil kumukuha ng tubig, groundwater extraction. So, ang tendency nito, bumaba yung lupa. So, pag tumataas naman yung tubig dagat, papatong din yun sa rising of the sea level. Kasi lumulubog nga yung lupa. All over the Philippines, no, buong paligid, halos tumataas ng 1 sentimetro kada taon. In 10 years time, meron kang 10 sentimetro. Yan. In 20 years time, meron kang 20 sentimetro. para sa ikalawang dahilan, ito naman ang pahayag ni Dr. Rodolfo. The second one is yung kombinasyon ng storm surge at mga along bagyo. At kung tama yung tiyempo, maaaring kasama din ng laki ng tubig o ng high tide. Yung epekto ng typhoon, ganito, yung pagtaas ng tubig sa high tide, ganito, meron kayong tinatawag na storm tide. Kung meron kang hangin na papunta sa'yo, may tubig dito at ang hangin ay papunta sa'yo, parang itinutulak ng hangin yung tubig, yung water mass, towards you. But on top of that, meron din yung waveform. Okay? So kung ang sea level mo dati ay ganito lamang, pero dahil sa hangin na onshore, no, then mapapataas ang tubig towards the coast. And at the same time, meron pang alon na nakasakay doon. In effect, you're raising the water level or you're raising the local sea level. Now, how a reclamation would change the storm surge pattern in an area, well, that needs to be studied, that needs to be modeled. Si Dr. Rodolfo ay mayroon ding paliwanag sa isa pang geological hazard ng proyektong reklamasyon. The third one is yung tinatawag liquefaction. May mga uri ng sediment na prone sa liquefaction. Ito ay mga sediment na pino, na hindi naman talaga putik, mga fine sand, very fine sand.
na nung siya'y na-deposit, siya'y naipon, mataas yung kanyang water content. No? May mga nakapatong na sediment, so yung pressure sa ilalim parang gustong lumabas ng tubig. Kapag lumindol, yung mga sand grains ngayon doon, magre-reorganize siya. At dahil na-reorganize siya from, dati sabihin natin, loose yung packing, nagalaw ng konti, magiging mas compact yung packing. Yung space na natanggal, yun yung space na kung saan yung tubig ay na-squeeze out. Lalabas ang tubig, may kasamang putik, pero yung lupa naman ngayon ay lulubog. At nangyayari siya kadalasan kapag may lindol. Maliban sa mga nabanggit na geological threats, nariyan ang sea level rise at ang malaking posibilidad ng paglala ng issue sa pagbaha at ang pagkasira ng marine life sa Manila Bay. Kakaiba itong sea level rise kasi hindi lang ito pagbaha. So, ibig sabihin, totally lulubog yung mga lupa. So, permanente yung tubig. At yan ay nakikita na natin sa iba-ibang lugar like sa Ubando, sa Nabotas, Malabon. May mga lugar doon na kahit walang ulan, may tubig na baha. Saka sa Cavite, meron na rin mga ganitong nakikita. But if you look at the river, you will see the reason why they're getting flooded. The river, which used to be this wide, because of both big structures, small structures, landfill, kalahati na lang, or even less. Tapos, ang dami pang basura. So you have water coming, wanting to go out, but you've constricted the channelway. Then certainly, magkakaroon ka ng problema sa flooding. So far, ang intindi ko, ang development is concentrated dito sa metro at saka dun sa mga areas na urbanized. So dyan sa mga lugar na yan, medyo hindi mo naman nakikita yung mga natural resources, kagaya ng mangrove, mga corals. Kasi hindi mo mapagsama yung dalawa. Kapag pinili mo yung development, you have to sacrifice yung natural resource. May pag-aaral ang ginawa ang DNR noon tungkol sa value, yung valuation ng resources sa Manila Bay. Ito yung nagkakahalaga ng 8 billion kada taon. No? So, ganun ang kanyang contribution sa economy. Kaya po pakiusap sa ating lahat, tuklasin muli ang spirituality ng pagiging mabuting katiwala ng kalikasan. Alternative, can we clean up Manila Bay? I think we should, and we can. What is the hazard and what is the risk and how to reduce the risk is the issue. So, kailangan protektahan natin ito, yung kanyang resources. So, yung mga nai-contribute niya sa economy, ganun kalaki. Kaya panawagan po sa mga mamamayan at pati po sa ating mga leader. Bukod po sa tinatawag nating stewardship o wastong pangangalaga, meron din pong usapin tungkol sa governance. At ang governance ay isang uri ng pagiging katiwala. Ang pag-govern ay sana ayon sa common good. Ang tamang pamamahala ng resources ng bayan, ang tamang pamamahala ng ating patrimony ay sa pamamagitan po ng paghahanap sa common good. Hindi sapat na atin pong gagawin ang mga proyekto para sa tutubuin ng iilan at kapakanan ng iilan. Sabi nila, tatampakan na ito. Dadagdagan na ng lupa papunta ron, anong project ang gagawin dyan.
Sabi ko naman, para sa akin, wala na tayong magagawa ron. Kasi sila ang nasa pwesto Wala kami mga kagaya namin, mga sibilyan, ordinaryong tao. Wala kami magagawa, hindi namin kontrahin yun. Tutusin talaga, ako ayaw ko rin kung tutusin na talagang matambakan yan. Dahil alam namin yung nangyari katulad sa MOA, doon sa Marina. Dahil doon sa yun, hindi na kami nakakapasok ngayon doon. Dati pwede pa. Dito sa Senate, ganun din, bawal na rin. Unti-unti na, tinataboy na rin kami. Kaya natitira na lang yung baywalk. Kung natambakan bang baywalk, tapos ganun din nangyari, wala na. Wala na kami bingwitan talaga. Kaya lang, wala nang mapamingwitan. Kaya tuloy sabi nga ho nung iba, parang kanila na rin yung dagat. Kasi nga naman walang may-ari ng dagat Pakong isda, mga tilapia, yun po, binibinta namin katulad yan, binibinta namin sa taas. Pang-araw-araw po yun para meron kami pagkain, mabibili. Ulam naman, walang problema kasi tabing dagat. Yun din ang hanap buhay namin pang-araw-araw. Kung halimbawa may tuloy ang reclamation, magkakapapayag naman din siguro sila na kami mag-ano uli sa dagat. Kasi dito ang hanap buhay namin Kaya lang, mawawala ng hanap buhay yung mag-iisda. Paano na ngayon yung mga kasamahan ko rin, kagaya ko? Kanya-kanya kami may pamilya. Tapos mawawala ng tubig dito. Lalayo na ng gusto. Wala na kami magagawa. Hindi ko alam yun kung para saan yung pag-unlad na yan. O para ba sa mga mahihirap o para lang din sa mga mayayaman.